Ang mga internet celebrity ay mga tao na nakilala at sumikat sa social media platforms dahil sa kanilang talento, personality o mga viral na content. Marami sa kanila ang naging popular na mabilis at kalaunan ay naglaho mula sa limelight. Maaring dahil sa mga personal na issue, pagbabago sa interes ng publiko o kay naghanap sila ng ibang mga oportunidad. Dito sa Pilipinas, maraming mga social media personality ang sumikat at nag-viral noon pero sa kasalukuyan ay wala nang naririnig ang mga tao tungkol sa kanila. Gaya na lamang ng sikat noon sa Pilipinas na si Carrotman. Nasaan na nga ba siya ngayon? Si Jeric Sigmaton o mas kilala bilang Carrotman ay isang inspirational na personalidad na sumikat sa social media noong 2016. Isang magsasaka mula sa Mountain Province, siya ay naging viral matapos kumalat ang isang larawan niya habang nagdadala ng mga karot sa kalsada. Ang kanyang natural na kagwapuhan at masipag na pagkatao ay humatak sa atensyon ng mga netizens, kaya't naging kilala siya sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang biglaang kasikatan, nanatili siyang mapagpakumbaba at tapat sa kanyang pamilya. Bukod sa mga media guestings at endorsement, nagkaroon din siya ng mga oportunidad sa larangan ng pag-arte at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan lalo na sa kanyang komunidad. Si Jeric Sigmaton na mas kilala bilang Carrotman ay sumikat noong 2016 matapos kumalat ang kanyang larawan sa social media. Sa naturang larawan, makikita siyang nagdadala ng basket ng mga karot sa kalsada sa Mountain Province kung saan siya isang magsasaka. Ang kanyang itsura at kasipagan ay humatak ng atensyon mula sa mga netizens kaya't nag-viral ang kanyang larawan. Ang larawan ay orihinal na kuha ni Chini De Guzman at Edwina Bandong at ini-upload sa Facebook noong Pebrero 6, 2016. Dahil sa kanyang pagiging viral, nakapag-guest si Jeric sa mga kilalang programa tulad ng Kapuso Mo Jessica So at Wawawin. Sa Wawawin, ipinakita niya ang kanyang talento sa pag-awit at hosting na lalong nagpatibay sa kanyang popularidad. Bukod sa kanyang mga guestings, nakapag-endorso rin si Jeric ng mga produkto kabilang ang fashion brand na Boardwalk Philippines. Ang kanyang pagganap sa pelikulang Dayas ay nagbigay daan sa kanyang pagkapanalo ng Best Actor Award sa International Film Festival Manhattan noong 2021. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatili si Jeric na mapagpakumbaba at tapat sa kanyang pamilya. Ayon sa kanya, ang kanyang pangunahing layunin ay matulungan ang kanyang mga kapatid na makapag-aral at mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya. Sa ngayon, patuloy na nagpapaalala si Jeric ng kahalagahan ng kasipagan, pamilya at pagmamahal sa kultura at tradisyon ng mga Igorot. Si Jeric Sigmaton o mas kilala bilang Carrotman ay nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong mula sa kanyang kasikatan na nagbigay daan sa mga oportunidad para sa kanyang pamilya at personal na pag-unlad. Isa sa pinakamahalagang tulong na natanggap ni Jeric ay mula kay Willie Revillame matapos siyang makapanayam sa programang Wawawin. Nagbigay si Willie ng scholarship mula second year high school hanggang kolehiyo na walang katayap na eskwelahan at mula sa sariling bulsa ni Willie. Ayon kay Christopher Min, ang tulong na ito ay nagbigay ng malaking pagkakataon kay Jeric na makapag-aral at mapabuti ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang kasikatan, nakapag-guest si Jeric sa mga kilalang programa tulad ng Kapuso Mo Jessica Soho at Wawawin. Naging endorser siya ng Boardwalk Philippines na isang retail brand na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na kumita at matulungan ng kanyang pamilya. Noong 2021, nanalo si Jeric ng Best Actor Award sa International Film Festival Manhattan para sa kanyang pagganap sa short film na Dayas. Ang pelikula ay tumatalakay sa buhay ng mga small-scale miners sa Itogon, Benguet. Ang pagkilalang ito ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanyang karera sa pelikula. Bilang isang Igorot mula sa Mountain Province, naging inspirasyon si Jeric sa kanyang komunidad at sa buong bansa. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasipagan, pamilya at pagmamahal sa kultura at tradisyon ng mga Igorot. Sa kabuuan, ang mga tulong na natanggap ni Jeric ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng personal na benepisyo, kundi pati na rin ng pagkakataon na makatulong sa kanyang pamilya at maging inspirasyon sa iba. Si Jeric Sigmaton ay pinarangalan bilang Best Actor sa kategoryang Short Film sa IFFM Autumn 2021 na ginanap sa New York City. Ang pelikulang kanyang tinampukan, ang Dayas, ay isang maikling pelikula na tumatalakay sa buhay ng mga small-scale gold miners sa Itogon, Benguet. Ang pelikula ay sinulat at idinirect ni Janlyn De Los Santos Floresca at pinasikat ng Be Unrivaled Productions at Cine Cordillera.
Ang daya sa isang pelikula na naglalayong ipakita ang kultura at buhay ng mga Igorot, partikular ang kanilang tradisyon ng pagmimina at ang epekto ng mga kalamidad mula sa mga bagyo. Ang pelikula ay isang tribute sa mga biktima ng nasabing kalamidad at naglalaman ng mga orihinal na awit mula sa grupong The Singing Mineros na nagdagdag ng lalim sa pelikula. Bagamat wala pang karanasan sa pag-arte, ipinamalas ni Jeric ang kanyang natural na talento. Ayon kay Direk John Lin, karamihan sa mga eksena ni Jeric ay naisatuparan sa isang take lamang. Ang kanyang dedikasyon at pagiging bukas sa pagkatuto ay nagbigay daan sa kanyang mahusay na pagganap. Ang pagkapanalo ni Jeric ay hindi lamang isang personal na tagumpay, kundi pati na rin isang tagumpay para sa buong komunidad ng mga Igorot. Pinatunayan nito na ang mga Cordilleran talents ay may kakayahang makilala sa internasyonal na entablado. Ang pelikula ay naging daan upang mas mapansin ang kultura at tradisyon ng mga Igorot, pati na rin ang kanilang mga kwento at pananaw. Matapos ang kanyang tagumpay sa pelikula, naging bahagi si Jeric ng boy band na Fab Fours, isang 4-member group na kumakatawan sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang Fab Fours ay isang Filipino boy band na binubuo ng 4 na miyembro mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang grupo ay kinabibilangan ni Jeric Sigmato Nocarotman mula sa Luzon, Jeffer Kim mula sa Visayas, Patrick Villanueva mula sa Mindanao at si Yuan Kiblat mula sa National Capital Region o NCR. Ang pangalan ng kanilang grupo na Fab Fours ay hango sa layunin nilang maging fab o fabulous at magsanib puwersa bilang isang banda na nagmumula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang misyon nila ay magbigay saya at inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang musika at pagtatanghal. Ang Fab Fours ay nakatanggap ng maraming parangal at pagkilala sa kanilang industriya. Isa na rito ang People's Choice Philippines Award na nagpapatuloy ng kanilang lumalaking kasikatan at suporta mula sa kanilang mga tagahanga. Bilang bahagi ng kanilang promotion, nagsagawa ang grupo ng isang tour na tinawag na Fab Fours P-Pop Rising Tour na naglakbay sa iba't ibang lugar upang ipakilala ang kanilang musika at makisalamuha sa kanilang mga taga-suporta. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na magtanghal sa iba't ibang bansa tulad ng Hong Kong bilang bahagi ng kanilang international exposure at pagpapalawak ng kanilang fanbase. Ang Fab Fours ay kilala sa kanilang mga kantang may temang pop at P-pop na tumatalakay sa iba't ibang aspeto ng buhay, pag-ibig at kabataan. Ang kanilang musika ay nagpapakita ng kanilang natatanging estilo at layunin na magbigay, saya at inspirasyon sa kanilang mga tagapakinig. Patuloy silang nagpapalabas ng mga bagong kanta at nagsasagawa ng mga konsyerto upang mapalapit sa kanilang mga fans at maipakita ang kanilang sining sa buong bansa at sa ibang bahagi ng mundo. Sa kasalukuyan, si Jeric Sigmato mas kilala bilang Carotman ay patuloy na namumuhay ng mas maginhawa at mas makulay na buhay kumpara noong siya isang simpleng magsasaka sa Mountain Province. Ayon sa mga ulat, siya ay naninirahan ngayon sa Baguio City at aktibong nagsasanay sa iba't ibang larangan tulad ng pag-arte, musika at boxing. Bukod dito, nakapaglakbay na rin siya sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore, Thailand, South Korea, Macau at United Kingdom na nagbigay sa kanya ng mas malawak na pananaw at karanasan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang mapagpakumbaba at tapat sa kanyang pinagmulan. Ayon sa kanya, masaya siya sa simpleng buhay at patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang kultura bilang isang Igorot. Sa ngayon, wala pang balita ukol sa kanyang mga pinakabagong proyekto o aktibidad. Gayunpaman, ang kanyang kwento ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa marami lalo na sa mga kabataang nagnanais makamit ang kanilang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok.